Coach Len, thank you. Pinagbigyan niyo ako. Kausapin ko kayo muna ngayon. I know it's very busy days ahead for you. Kasi medyo itong event na to hindi biro to. Tapos sabi ko nga Opo, kay, talaga. it's the first. So the first is always the hardest. Coach, tanong Yes, ko yes. lang, how are things going along with the organizing of this event? So far, okay naman and so good. And of course, with the support of the Puerto Princesa City, headed by Mayor Byron, align po tayo sa kanyang advocacy. Lalong-lalo na itong sports natin ay talagang human power. So talagang ano to, environmental friendly, ika nga. Yun nga, I was going po through your yung parang there's a purpose for this event. Kumbaga yung parang yun nga sabi yung eco-friendly things is paano aside from the how do you intend to promote this aside from the event itself? I mean, are there other things that are activities that you're doing? Yeah, because it's our advocacy also together with the city mayor and the city of Puerto Princesa, no? Paddle Together for Climate Action is also in line with Save Puerto Princesa Bay, and we have international coastal cleanup and also the mud bull throwing. So Hmm. isa po yan sa mga talagang pinupush ni Mayor Byron dito sa Puerto Princesa. So, alam ko po, siguro to event na to, it's been held, how were you able to pull it off na gawin dito po sa Pilipinas? Kasi po, na parang it's a blessing na sa atin po napunta ito kasi hindi naman po tayo nag-bid talaga dito. Ang nanalo po sa bidding noong 2018, kasi nagkaroon nga ng pandemic, is yung China po. Sila po talaga ang mag-host. It so happen na nagkaroon ng konti silang problema sa International Federation kaya hindi po na-award sa kanila itong hosting. So namili po ang executive board ng International Federation kung kanino po dapat mapunta. It so happen na medyo close tayo sa executive board at napili nila tayong alukin kung Hmm. po pwede ba tayong mag-host dito sa prestigious event na to. Kailan po nila inalok, bali formally, officially po, kailan po nila inalok po sa inyo yun? Last July lang po ito, last year, when we had a World Cup in Yichang, China. So pinatawag po nila ako and then sabi na, sige, you have to decide within 1 month kung i-accept mo ito. Sabi ko, okay, I'm going to talk some of the mayors na mag-host po na city dito. Mhm. So it so happened when I talked to the mayor, sabi ko kay Mayor Byron nga, sabi ko, Mayor, mukhang ito na yata yung pinapangarap mo. Kasi talaga, 10 years ago, when we had our Asian Championship also here in Puerto Princesa, nag-alok siya sa akin, nagbulong siya na, pwede ba tayong mag-host ng World Championship? Sabi ko, Mayor, napakahirap po noon dahil number one, magbibid po tayo. So hindi po tayo sigurado kung iboboto tayo ng mga members po ng Congress kasi kailangan po ginagawa po yan during the Congress. Every 2 years lang po ang Congress. So kailangan po tayo mag-ready, pupunta po tayo kung saan bansa po ang Congress at may mga bigay-bigay pa na mga token yan sa mga participating delegates, di ba? So yun, hindi na po natin nagawa yun kaya nung after a month talagang nag-confirm po siya sa akin when I was in Germany para makipag-meeting na po nga dito kay President Konietzko, yung head po ng International Federation. Sabi ko, sige, kung sinong mauna ng August 23 tumawag sa akin, ay sa kanya na po mapupunta yung hosting. So, 6 o'clock in the morning, August 23, 2023, talagang tumawag po si Mayor Beron alas 6 pa lang ng umaga na sabi niya, Coach Len, kukunin ko na yung hosting. Kaya sobrang overwhelmed po talaga ako and I'm so flattered sa naging decision din po ni Mayor Byron that time. Grabe, coach, naalala mo pa yung timeline. Yung Opo, talaga kasi hindi ko talaga makakalimutan kasi kahit siguro ako tumanda na kasi this is a very historical po yung gagawin po natin at hindi na po ito mauulit at mahirap po talaga mag-bid dito sa malaking competition po na to.
Are you expecting, I mean, yeah, we're expecting the different countries and their teams. Siyempre, may mga kasama yan. Ito ba, Opo, oo. ito pa ba, pwede buruang, may mga Pilipino po ba pwede lang po pumunta riyan and manood po and ano sa inyo? Opo, open po ito. Hmm. Actually, bago po sir ng World Championship, a week before, yung October 26, 27, meron po kaming regular na competition dito sa Puerto Princesa Okay. every year. Ito na po yung third International Puerto Princesa Dragon Boat Festival namin. So aside from that, meron pa rin tayong participants na mga foreigner like Malaysia, club team nag-entry, yung Canada, may club team sila na nag-entry din. And then I think those participants sa club crew natin is mag-i-stay po yun, pupunta, manunood po sa World Championship. Aside for yung mga taga rito na po sa Puerto Princesa, sa Palawan, invited po talaga natin sila lahat. So can you imagine kung gaano kadaming tao ang dadagsa sa 1.5 hectare area lang ng Puerto Princesa Baywalk. So, sa participants pa lang po natin, sir, right now, we have more than 1,500 na participating athletes pa lang po yun. So, ang likod po, puno na po, parking pa lang sa participants pa lang po. Pero that's a good problem actually, ma'am, di ba? Kasi ba, tingnan nyo, we had this first event, it's parang historical. Mm-mm. Second is Historical, yes. yung parang we're also addressing environmental related matters. And most of all, this is a boost to Philippine tourism. Yes, yes. Really, really. It's a really sports tourism po talaga. Talagang ito po yung sabi nga ni Mayor Byron, talagang prino-promote niya kasi itong Puerto Princesa gusto niya maging symbol ng tourism can thrive while protecting natural resources, di ba? Okay, ma'am, punta po ako dun sa talagang sa team natin. Ito, yan. Mm-mm. Anytime you're the host of such events, there is added pressure. Admit it or not, there's added pressure. How are our teams preparing for this and how are Preparing. they treating it? Yeah, of course, talagang sabi ko nga, hindi naman po pwede na maganda lang yung preparation natin sa setup, no? Of course, kailangan ready yung national team natin. At napakahirap po talaga i-please ang mamamayan natin pagdating sa ganyan, di ba? So, pasalamat naman ako at nakikipagtulungan din yung mga LGU natin katulad sa Davao City. Hinost po ni Mayor Basti Duterte yung housing ng mga youth natin. Yung junior team natin, doon po nagtitraining sa Davao City. But we have participants from, candidate from Ilocos Norte, sa Paway, and we have from Calbayog City, we have from Tacloban, we have different Samal Island, all over in Mindanao, meron po tayong candidate for junior. So doon po sila nagkita-kita ngayon at nandun pa sila 2 months ago na sa Davao City. So yun po yung preparation natin sa junior natin. And then our national itself, composed of military personnel and civilian, dito po sila nagtitraining sa Taytay Rizal, sa Laguna de Bay po kami. And then yung master naman natin 50, nakakonsentrate naman po tayo sa Cebu City, headed by Judge Heidi Acuña. And then the rest of the master group in Cebu City, nagkaroon din po sila ng selection doon. And then yung master 40 naman natin is nandito sa Metro Manila. Of course, that is also a joint group from different club team members ng federation po natin. So sobrang napakalawak po ng pinagkuhaan natin ng mga atleta. Meron din tayo galing ng Siargao, no, na makakapag-contribute din to compose our national team. Yun nga eh. Kasi anytime yun, kahit ano namang event po, talaga namang, syempre, high expectation sa atin. Kasi parang home court advantage eh, di ba? Parang ganun Opo. kailangan eh. Kasi at saka excited po talaga rin yung mga participants at mga paddlers natin na
time to shine eh, 'di ba? Yeah, Gusto yeah. nilang ipakita at saka ini-invite nila yung family nila. Imagine, matutunghayan sila ng mga pamilya nila na dito maglalaro, makikipag bakbakan sa world best paddlers, Mm. 'di ba? Na dito gaganapin sa Pilipinas. At lalong-lalo na po sir, ang pinakamaganda rito is ito po yung qualifying natin. Yung isang event po dito, yung mixed small boat na tinatawag. Explain ko lang ng konti, Sige po, no? sige po. Ang mixed small boat po is apat po na babae Mhm. at anim na lalaki sa isang bangka. So any gender po ng drummer at saka steersman. So yun po ang tinatawag natin na small boat category. So ito pong small boat category na to na mix, ito ay magiging qualifying for World Games next year. So top 10 lang po na bansa ang papasok po dito to qualify for the World Games next year. Mhm. So ang distances po niyan is 200, kayo rin po maglalaro, 500 and 2,000, then a cumulative time. Pagsasamahin po yung time ninyo. Ang pinakamababa, yun po ang magkakaroon tayo ng ranking na tinatawag. So, top 10 lang po yan. Yan lang po ang papasok sa World Games. Oh, so there's another purpose for you. Yung pala, this is Yes. parang ano, there's another Opo. purpose. Kaya po willing po talaga yung mga ibang bansa mag-join dito kasi this is only their chance. There is no other qualifying kung hindi dito lang sa World Championship natin na gagawin. Kasi that's August 9 na po next year eh. So we have 11 months to go or 10 months to go. It's another World Games. So it's a counterpart of Olympics po. Yung hindi nilalaro sa Olympic na mga sports, nilalaro po yan sa World Games. It is also handled by the International Olympic Committee. You said this is a chance for the other countries po na dumating dito para to qualify. Kayo po nakakaalam nito, ba yung matitinding makakalaban ng Pilipinas dito? Anong mga bansa ba to? Yung mga magagaling dito sa Siyempre, sa Southeast Asia po, nandito po yung top 4 natin na mga contender when it comes to Dragon Boat. Nandyan yung Thailand, Indonesia, Myanmar, of course, nabibilang po yung Philippines dyan. And then sa Asia naman po, siyempre nangunguna yung China, no? And then andyan din pumapasok na rin po yung Iran. Malakas na din po at saka yung India. Imagine, ang Iran magpapadala ng 80 plus candidates, Oh, participants. And then the Indians sending 120 athletes. oh, So if you fill in nila lahat, yeah. And also the Thailand sending 88 paddlers. So imagine nyo sir, isang team pa lang, turista na, di ba? Ang correct. dami. As in, I can't believe talaga super overwhelmed talaga po kami sa nangyayari ngayong international competition natin sa Dragon Boat. Grabe. Ito ma'am, kasi Dragon Boat usually like some of the lesser known sports other than basketball, paddle boxing. Ito binibigyan pansin lang pagka meron kayo na-achieve eh. Kumbaga, with this event, this staging, how do you think this will push the attention that Dragon Boat really deserves? Yeah, yun po yung gusto namin ipaalam sa lahat, lalo na po yung mga matataas natin na nasa ano no, nasa kinaukulan, nasa pwesto na this sports is for all ages, 'di ba? So at saka hindi po siya hazardous. And then this is nature friendly. Ika nga biologically or genetically pala is very common ito sa Pilipino, akma to. Kasi yung mga ninuno natin nagpapadel na before, 'di ba? Marami tayong mga ninuno na nagsasagwan. Kaya familiar na sa atin. Kumbaga yung blood natin, familiar na dito sa sport na to. All we have to do is expand, develop, and train more athletes. Yun po. At siyempre, with very good nutrition, yun ang kailangan. Ma'am, siguro ang masabi ko lang, ngayon pa lang parang panalo na tayo. I mean, sa hosting and everything. For me, personal opinion, kasi the fact that we're Thank able you to po, pull thank this you. off, baga, a big Mm, congratulations po sa inyo, to everybody behind it. Ang opo, galing opo. po, ang galing po Mm. talaga. Wala po akong masabi. Now, parang you accomplish, you hit everything, yung goals nyo.
from Opo, opo, opo. hanggang sports tourism, Pilipinas po ang panalo dito regardless of what Okay. happens to our teams. Siguro po ma'am, before we Totoo. end, siguro Mm. anyanyahan nyo sila kung gusto na pumunta yan. Kung ako, pwede po. Punta rin ako dyan. Opo, lahat po ng mga televiewers natin at saka nakikinig dito po sa inyong programa, inaanyayahan po namin kayo. Suportahan po natin ang Philippine team na lalahok po dito sa first ever ICF World Dragon Boat Championship. At sa lahat po ng tumutulong at sumusuporta, maraming maraming salamat at wala po kayong sawang tumutulong sa amin. Lalong-lalo na yung mga team managers natin, sila Nersa Del Rosario, sila Colonel Cabunok, Armed Forces, wala pong sawang tumutulong po sa atin si General Browner, and of course in Puerto Princesa headed by City Mayor Lucilo Bailon at sa buong sanggunian po. Maraming maraming salamat at sa mga kababayan po natin dito sa Puerto Princesa. Sobrang ready na po sila to accept the guest and for hosting also. Talagang nire-ready na po natin ang Baywalk at sa itong ating mga kapulisan, Coast Guard, and then yung Bureau of Custom, BIR, the Philippine Sports Commission na walang sawa pong tumutulong sa atin sa abot ng makakaya po nila. Sobrang thankful po kami. And of course, the national athletes and coaches and the board member of the federation, sobrang thank you po. Maraming salamat po talaga. Okay, thank you, Coach. Thank you. Good luck. Ngayon pa lang, congratulations po for this event. Very prestigious. And I'm sure it's going to be a huge success. Opo, thank you so much. Thank you rin sa Panginoon po natin. Salamat. Magandang hapon po. Clean and green Puerto Princesa, a tropical paradise for nature lovers and explorers, where nature begins and never ends. A tropical wonderland for nature lovers and explorers. Discover Puerto Princesa, your tropical city getaway. So I'm here in Puerto Princesa, Philippines, and this is the place where the competitions in October from the International Dragon Boat World Championship will take place, and I invite all teams, all participants to join us for this competition. Good day, everyone. On behalf of the vibrant city of Puerto Princesa, I extend our gratitude to the officials of the International Canoe Federation for choosing Puerto Princesa as the venue for the 2024 Dragon Boat World Championship.